Anjo Iliana. May mangyayaring problema sa kanya sa taong 2026. Ano mga problema ito, ma'am? May sangkot na pera eh. Si Kim Chu. Yung sa pamilya, kung sakali, pwedeng magkaroon to ng mas matinding... Gerald Randolph Anderson. Actually, itong tao na to mukhang wala naman siyang pakialam sa mundo. Ha? Kung sa babae naman, hindi pa siya... Si Ashley Sophia. Si Piang Smith. Nasaan na si Piang Smith? Struggle din. Bakit? Career. next year, career. Kasi parang Si Julia Francesca. nagmumove on. Nagmumove. Si Will Ashley Ramos. Yan. Introvert, parang something ganun siya. Dito sa cards nito, ang daming wands, ang daming sword. Parang maraming baggage sa kanyang puso. Vice ganda. Possible to mag-looks. Iwas-iwasan niya munang magbiro sa tao. Kasi, Kasi dito, possible kalahatian ng taon, pwede siya. Daniel Padilla. Marami sa pangarap niya ang unti-unting natupad. Kaya lang, pwede siya magkaroon ng Ellen Adarn. mainit ulo nito. Ay. Alam mo yun, nakamood siya na makipagtarayan. Okay. Kasi feeling niya biktima siya dito. Naloka siya. Derek Arthur Jr. Ramsey. Actually, may pagsisisi. Kaya lang kahit anong gawin niyang effort ngayon, wala. Kahit anong gawin niyang panunuyo, hindi. Wala na talaga. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And I'm sure inaabangan niyo naman po ang aking tandem na walang iba ang The Prophetic Witch. Nandito po ako ulit sa Kabanatuan dahil magtatapos na po ang taong 2025 at kung ano ang mga kapalaran ng inyong mga paboritong artista ang naghihintay sa 2026. Kaya naman, ladies and gentlemen, The Prophetic Witch, Mamu Gloria Escoto! Hello po sa inyong lahat. Maperang araw sa lahat ng makakapanood nito ngayon. Ayan, welcome. Ito na po, mga kachika. Ang pinaka nire-request nyo halos buwan-buwan gusto nyo may pahula pero hindi po pwedeng buwan-buwan. Kinakailangan kalagitnaan. Yung may mga okasyon lang po katulad ito kung ano pong mangyayari sa inyong mga paboritong artista sa pagpasok ng 2026. At bago yan, may liliwanagin lang tayo, Mamu. Marami pong nang-i-scam na nagpapanggap na si Mamu sila. Naku, wag ho kayo magpapaniwala. Totoo. Oo, nakalagay naman po dito. Ito po, nandito po. Ayan, sa lower part po, kung saan nyo po makukontak si Mamu. Kapag hindi po dyan, wag po kayong sumagot at makipag-negotiate po at nagbibigay ng pera dahil hindi po ganun si Mamu. Kailangan makausap niyo siya ng personal bago kayo magbigay ng pera kung anuman para hindi po kayo maloko. Naku, sayang po. Ang dami nang tumatawag sa akin nag-BPM na naloloko sila dahil nagpapanggap na ikaw, Mamu. Diba? Anong gusto mo sabihin sa kanila, Mamu? Ayun lang, kung gusto niyo ako makontak, ulitin ko ulit, nandyan sa ibaba ng Screen ni Mel yung aking Facebook account. So, maghihintay nga lang sila ng medyo Mahaba-haba. Oo, matagal. Kasi sa sobrang dami naman kasi ng nagchat-chat po talaga. Huwag ho kayong maliligaw. Kung ano lang po yung ipinakita namin dito sa screen, doon nyo lang po makokontak si Mamu. Kasi marami na pong kumukontak, nagpapanggap na si Mamu daw po sila. Huwag ho kayong maniniwala. Kasi si Mamu, hindi po siya ko nag-reach out. Kayo po ang mag-reach out sa kanila, sasagot po si Mamu. Ganon. So mga kachika, ito na po, simulan na po natin ang Hula 2026 sa inyong mga paboritong artista. Simulan na natin, Mamu. Ayan, eto na. Simulan natin ito kay Anjo Iliana. Andres Jose Salvador Jr. April 24, 1968. Para siyang may kasusuungan o may mangyayaring problema sa kanya sa taong 2026. Ano mga problema ito, Ma'am?
may sangkot na pera eh. Hindi kaya ito madidemanda. Tapos, kung makikita nyo tong sword na to, salita kasi to. So, pwede siyang parang mga libel case na baka meron siyang mga taong sinisiraan. Pero kung ito, kumbaga parang may mag-a-advise na malapit din na tao, kung pwede naman na hindi naman din mangyari. Okay. May hilot pa, kumbaga. Oo, mahihilot. Okay. So, para hindi mangyari to. Kaya lang, kung paiiralin niya yung kanyang bugso ng damdamin, yung pride, matutuloy. Medyo puproblemahin niya to kasi sangkot pera. Oo, dahil wala siyang trabaho, di ba? Kaya medyo magiging magulo ang kanyang 2026. Ano sinasabi ng kanya mga pamilya sa nangyayari sa kanya? May iba parang nakikisimpatya, meron namang iba walang pakialam. Yung pamilya niya. May iba naman yung parang nag-a-advise o kaya parang kumakampi sa kanya. Career. Negative yung kanya. Negative ang career. So, paano mamo? Walang career. Wala eh. Kasi yung umpisa pa lang parang magkakaroon na ng gulo sa kanyang buhay. Wala talaga. Wala eh. Sana bago dumating tong mga problema na to sa kanya, matuto siyang bumaba. Magpakumbaba. May problema ba siya, mamo? Bakit niya ginagawa yung mga ganyan? Maaari na kaya niya to ginagawa, pwedeng natanggihan. Ayun. Tapos sumama loob, Kaya nagtanim ng sama ng loob. kaya Nakakalungkot. Maayos pa kaya ito? Kasi 2026, harapin niya ang demanda. actually maayos kung may mamamagitan at saka kung magpapakumbaba siya. Pero kung paiiralin niya yung pride, Wala. matutuloy ito. Nakakalungkot. So ayan, Anjo, alam mo na ang dapat mong gawin para, alam mo yun, umiwas ka na lang sa sakit ng ulo. Masakit sa ulo ito, di ba? Ayan yung sinasabi sa social media na madidemanda siya pagpasok to ng taon. Pagpasok ng 2026. So, January ito. Kung pwede siyang January. So ayan, para kay Anjo Iliana. Okay, next. Si Kim Chu. April 19, 1990, Kimberly Sue Yap Chu. Kung ano na ang kalagayan ni Kim Chu. Mas marami itong blessing next year. Wow! Kung kita nyo, may mga trabaho. O sabihin natin na maraming trabaho ang pwedeng pumasok sa kanya sa isang taon. Ang galing. Ano nga ito, Mamo? Trabaho. Light of Wands. So, alam mo yun, sa iba't ibang lugar. Wow. And then, pentacle pa rin siya. So, pera pa rin. Wow, Kim Chu. Ayan na. Yung kasunod nito, kahit na, alam niyo yun, maging successful siya sa isang taon, alam mo yung feeling na parang empty. Siguro dahil may pinagdaanan siyang problema. Oo, kasi nga yun sa kapatid niya, sa ati, lakam niya. Pero kaya niyang Paglabanan. i-handle yung trabaho at saka yung problema. Kung sa pera, trabaho, career, maganda ang kanyang 2026. Maraming nagsasabi, Mamo, na ubos na ba ang pera ni Kim? Naubos ba ang pera ni Kim Chu? Sa cards, hindi eh. Hindi. Hindi. Tapos, yung sa pamilya, kung sakali, pwedeng magkaroon to ng mas matinding hidwaan. Kaya lang, at the end of the day, pwedeng magkaroon din ng kapatawan. Ay, yun. Yun naman ang maganda. Kasi kahit anong pang sabihin, magkapatid pa rin sila. Okay. Kasi nangangambay maraming tao, kaya natanong ko kagad na ubos na ba yung pera ni Kim Chu, yung savings niya? Kasi maraming mga tambabasa na naubos daw ang pera ni Kim Chu. Hindi naman pala. May pera pa rin siya, no? Meron pa rin. Sa awa mo, di ba? Pagdating naman sa Love life. love life, magiging tahimik lang. Tapos masaya pa rin. Sila na ba nung napapabalita? Noon? Oo. Sila na yung sa cards. Pero mas pinipili nilang manahimik. Himpaw na pala. Naku, napaka-private nila. Nakakatuwa naman. Maganda, maraming pera, maraming project. Kaya lang magiging worse pa kung di maayos. Magiging worse pa ang awayan, problema. Oo, marami pang magdadaanan. Pero sa dulo, magkakaroon din ng kapatawaran. Naku, yan ang inaantay natin. Ang problema nga lang kasi, maraming pagdadaanan pa. Maaari ito, sulsol, ganyan. O sana kung magkakaroon din ng pagpapatawad sa huli, kumbaga maging tahimik na lang. Kasi pamilya pa rin naman sila. Napapabalita kasi, Mamo, na malaking pera daw ang nawala. Makikita mo ba dyan kung malaking-malaki talaga o pera lang talaga? Kasi wala akong nagsasalita sa kanila, di ba? Panay mga spekulasyon. Kung dito natin babasahin sa unang labas, million pa rin. Kasi parang halos lahat ng pinagtrabahuhan niya nauwi sa wala. Okay. Kaya lang, meron pa rin siyang nakasubi. May pera pa rin. Okay. Nakapagtabi naman pala din. Nakapagtabi pa rin naman siya. Hindi naman pala. Kaya na, nababasa sa baraha. Kasi ang dami-daming spekulasyon na lumalabas na ganitong halaga, ganyang halaga, na naubos daw ang pera ni Kim. Hindi naman pala Dito naubos. hindi, sa baraha niya.
At least magandang balita yan para sa mga Kim fans. Kasi syempre, alam mo, nakakapag-alala din yun. Yung biri mo, nagtrabaho ka, tapos wala na. Nawala lahat ng pera. Yung pala, matalino rin pala ito si Kim. Nakapagtabi. Nakapagsubi pa rin siya. May kasalan na ba dyan, ma'am? Sa Baraha, wala. Wala pa. Anyway, Relasyon lang. meron. Ang mahalaga, hindi ubos ang ipon ni Kim. Yun ang pinaka-importante kasi doon nag-aalala sila. Okay, yan, natapos na si Kim Chu. At least, di ba, akala niya natin, Mamo, naubos ang pera ni Mamo. Pero meron naman pala. Iba kasi walang nagsasalita kasi sa dalawa eh. Panay lahat lang spekulasyon. Pero anyway, good luck. Sana matapos na tong problema nila. Okay, next. Ann Curtis. Wow, Feb 17, 1985. Ano naman kaya ang kapalaran ni Miss Ann Curtis ngayon 2026? Actually, si Ann, balance lang siya ngayong taon na to. Pagdating sa karera, sa love life, sa mga mangyayari sa buhay niya, balance lang. Very good. Yan naman maganda, balance lang kasi pag hindi, naku, kakaroon ng problema pag hindi balance. Correct. Ang career, okay lang Sa din. career, okay lang siya. Love life, tahimik lang din. Sa pakikisama sa tao, Magaling. okay lang din naman. Ang possible mangyari sa kanya ay magkaroon ng baby. Next year. Next year, oo. Another Of course. baby for Ann Kung Curtis. sakali, babae pa rin. Wow, babae pa rin. Yan, good luck, Miss Ann Curtis. At least, di ba, napakaganda, napaka-positibo ng barahan ni Ng Miss Ann cards. Curtis. Oh, in fairness. Good luck, Miss Ann Curtis. Okay, next. Vice Ganda. Jose Marie Borja Piseral, March 31, 1976. Kung ano naman ang kapalaran ni Vice Ganda sa pagpasok ng 2026. Kay Vice, possible to magluksa. Magluksa. Ay, nakakasad naman yung balitang yun. Matandang babae ang pwedeng mawala sa kanya. Medyo magiging emotional ng 2026 nito. Pero pagdating sa career, magiging smooth lang. O sabihin natin na magiging okay lang naman yung pasok ng pera din sa kanya. Kaya lang positive kasi yung merong mawawala talaga sa pamilya. At least, alam niyo po, itong hulang ito ay hula lamang po ito. Magiging gabay po ito. Huwag ho nating isip-isipin ito. Ang mahalaga, mapaghandaan para hindi mangyari. Kasi masasabihan, di ba? Kaya kung meron makakapanood nito, nasabihin, uy, kung sino man sa inyo yan, mag-ingat-ingat. Di ba? Yun eh. Tapos love life, ni Vice Ganda. Sa love life naman, okay lang naman siya. Sa ngayon, wala akong nakikita na magiging problema Okay. sa love life. Pag sa career, ayun nga, magiging successful pa rin naman to. Ayun lang, iwas-iwasan niya munang magbiro sa tao. Kasi, Kasi dito, possible kalahatian ng taon, pwede siyang makasulit ng dahil lang sa pagsasalita. dahil sa mga bikro. Ayan, mga ganito lamang po, mga ano lang to, babala, para maiwasan na. Nung time show nila, Mamo, showtime. Anong mangyayari sa show? Sa Oo. showtime? Eh, ano pa rin siya, ere. Kahit parang medyo nahihirapan. Nahihirapan. Nilalaban pa rin. Nilalaban talaga. At least yung career okay pa, love life okay, di ba? Mga kaibigan, lagi po namin sinasabi ni Mamo na ito ay magiging gabay lamang po. Huwag niyo masyadong seryosohin, kaya nga sinabing hula, walang kasiguraduhan. Kung magkakaroon man ng kasiguraduhan ay napakahusay na ni Mamo. Ganun lang naman yun. Okay, next. Angelica Panganiban. Angelica Jane Charlson. November 4, 1986. Kasi ito nagbalik na to sa ano eh. Sa showbiz. Ito, Kel. Medyo bigyan niya ng pansin ang kanyang kalusugan. Kasi dito possible na magkaroon siya ng problema. Pag sa career naman, meron tong gagawin pwede teleserye. Kaya lang hindi siya yung magiging bida. Pero ganun pa man, ito yung magiging stepping stone niya. Para makabalik. Magiging okay naman kung sakali. Kaya nga lang, dito sa barahan niya, in between, may problema sa kalusugan. So siguro ayusin muna niya sa kalusugan niya. Kung sa pera naman, ingat din to. Pwede kasi siyang ma-scam kung sakaling giging mapagbigay siya sa isang taon. Kaya naku, Angelica, alam mo na, mag-ingat. Mag-ingat ka, Angelica, sa mga business na pinapasok mo. Di ba? Yun. Painit po ito kasi lahat po ng nakalista po dito ay mga talagang pinag-uusapan at pag-uusapan next year. Yes. Piolo Pascual. Piolo Jose Nonato. Piolo Pascual. January 12, 1977.
May karelasyon kaya ito? Kasi kung meron siyang karelasyon, pwede sila maghiwalay sa isang taon. Wala ang napapabalitang relasyon niya. Kung sakali, meron itong pagdadaanan pa. Problema ng pag-ibig. Career, hindi din siya magiging ganun ka sigla. Pero kahit paano may darating pa rin na Proyekto. biyaya sa kanya. Magiging struggle sa kanya yung 2026. Struggle. Financial, pwede din. Financial din. Kung sakaling dumating sa kanya itong problemang pinansyal na to, iindahin niya to. Kaya lang may tao kasing parang tutulong din sa kanya. Pagdating sa pera, mga kalagitnaan ng taon, medyo magiging okay siya. Kung sakali, mag-iingat lang din siya. Saan? Sangkot din pera eh. Ano ba yan? Siguro hindi naman siya nag-i-invest, di ba? Kasi kung sakaling may mga ini-endorso siya, So, anong ibig sabihin ng so justice? pwedeng kaso, masangkot siya sa isang kaso. Ganon. Piolo Pascual masasangkot sa kaso. Paano naman maiwasan yan? Kaya ito ang silbi ng hulap. Alam mo yun, mabibigyan natin sila ng babala para hindi madire-diretso yung mga kung ano man ang pinaplano nila. Next, Enrique Hill. Enrique Marie Bacay Hill. March 30, 1992. May mga proyekto itong uumpisahan sa isang taon. Susubukan niya uling makuha ang puso ng masa. Actually, yan ang ginagawa niya ngayon. Medyo mahihirapan kasi parang hindi na siya ganun tatangkili. Tsagain lang niya. Malay mo naman, di ba? New Day Star, Tentacle, maaaring itong mga barahan na to nagsasabi na hindi man maging ganun ka-successful pero kahit papano, makukuha pa din niya yung attention. Makakabalik. Makakabalik. Yun yung tamang word. Pag love life, negative. Negative. Siguro trabaho lang munang punteriya niya ngayon. Yun lang ang kanyang nais ngayon, ang makabalik. O okay naman. Pipilitin niyang maging okay. Ayun. At least, di ba, yung mga tagahanga ni Enrique Hill, di ba? Supportahan natin yung inyong mga idolo. Kasi ito'y magiging gabay natin na, mahihirapan si Enrique Hill. Dapat supportahan natin talaga siya sa lahat ng mga projects niya, di ba? Yun to eh. Okay. Next, Noemi Alexis Lustre. Naomi Alexis Lustre. Nadine Lustre, October 31, 1993. Pwede na itong ikasal sa isang taon. Ikakasal na si Nadine Lustre sa isang taon. Kanino? Foreigner ba yung Oo, kanyang tama. boyfriend? Yan yung boyfriend niya. Pwede na siya ikasal sa isang taon. Masaya naman to, magiging maayos ang kanyang buhay. Buhay may asawa. Tapos, ang career. Pagdating sa career, kung ano man yung kanyang tinatahak ngayon, yan na yung gusto niya talaga. Pero kung babalik siya sa pelikula o showbiz, kung ito ang susundin niya, parang ina-advise na wag na. Tsaka parang nagdadalawang isip lang din naman siya. Na magdire-diretso sa sa paggawa ng mga projects. Parang mas masaya na siya ngayon kung ano yung ginagawa niya. Sa bagay, yun lang man talagang kinakailangan, di ba? Yung maging masaya ka. Pero sayang, di ba, napakahusay pa naman ni Nadine Lustre. Ang ibig sabihin, baka huling pelikula niya na to, itong papalabas ngayong December. Yun ang kay Nadine Lustre. Okay, next. Eto na. Gerald Randolph Anderson. Gerald Anderson, March 7, 1989. Eto, maraming tanong dito, mamu. Ano na ang nangyari ngayong 2026? Actually, itong tao na ito mukhang wala naman siyang pakialam sa mundo. Ha? Kumbaga, alam mo yung mga desisyon niya sa buhay niya. Alam mo yung tao na yung bigla-bigla lang nagdidesisyon. Wala lang. Oo. Parang wala siyang pakialam. Basta ang importante doon, yung kanyang gusto. So ngayon gusto niya, single na siya ngayon. So, ang gusto lang niya, mag-isa siya. I-explore niya yung mundo, kumita ng pera, ganun. Kung sa babae naman, hindi pa siya ganun kaseryoso pagdating sa pakikipagrelasyon talaga. May edad na rin siya, mamu. Kaya lang kasi parang ngayon pa lang siya nag-uumpisa. Magulo pa yung kanyang decision Mga sa plano. Oo, muna nakabaliktad. Anong ibig sabihin niya nakabaliktad? Yun nga, ang mga desisyon niya sa buhay na parang hindi pa siya handa. Kaya pa nakabaliktad. Na parang pakiramdam niya nung una, okay na siya, handa na siya, tapos sa dulo, marirealize niya na hindi pa pala. Kasi marami pa siyang gustong gawin eh. So kung sakali, magiging successful naman tong tao na to, alam mo yung pakiramdam na masaya ka pero empty ka. Ako napakahirap naman, no? Yung masaya na empty ka. Ganun siya. Yun ang pinakamahirap. Ano ang nangyari sa kanila ni Julia sa past relationship niya? Actually, doon naman sa relasyon niya na kay Miss Julia, dito sa Baraha, naging masaya naman siya. Pero isang araw, gumising kasi siya na parang hindi pa siya handa. Nagtatalo pa yung kalooban niya. Ayun. Siya ba ang, mamo? Dahilan. Ng pagkakahiwalay. Actually, kasi nasa pabago-bagong
damdamin, Desisyon. Desisyon. Kaya naman pala. Kasi wala rin nagsasalita dyan kung anong dahilan eh. Bigla na lang nawala ang relasyon. Pero okay naman sila na naghiwalay. Maayos. Sa baraha, maayos ang pag-uusap. Pero syempre yung sakit ng kalooban, hindi natin maiaalis yun. Sino ang masakit ng kalooban? Actually, yung kabilang side. Okay, si Julia. Oo. Pero ganun pa man, Tinanggap. tanggap naman. Napakalungkot naman yan. Akala natin sila na, di ba? Mm. Yung pala, si Gerald Anderson pala ang pabago-bago ng desisyon. Desisyon. Meron siyang inililigawan. Si Gerald, Oo. meron dito eh. Ay. Kaya lang hindi naman din kasi siya ganun kasigurado. Artista yan. Sa cards possible, at least. Artist. Ano, kaibigan na nila? Tagal na niya to siguro kakilala. Pero nasa stage pa lang naman ng, alam mo yun, nag-uusap pa lang. Getting to know. Oo, hindi pa naman. Wala pang relasyon. Alam mo nang didiskartehan. Maaari. Ayun na. Sino kaya itong babaeng ito? Hindi ako yan. Ha? Okay, ayun yung kay Gerald Anderson. Next, Carla Angeli. Carla Abellana, June 12, 1986. Ito din. Maganda rin ito. Tignan natin kung ano na ang kalagayan niya sa 2026. Actually, si Miss Carla ba yan? Magkakaroon siya ng issue sa kalusugan sa isang tao. Na yung isang pwede niyang pagdaanan. Siyempre, normal yan. High blood, ganyan. Ganun. Sugar, ganyan. Yan lang naman yan. Medyo, ano din to, magulo rin mag-isip. Bakit? To, sigurista siya. Pagdating sa Sa lahat ng bagay sa buhay niya, ayaw niyang magkamali. Pagdating naman sa love life, kung sakali may kasintahan, meron, engaged na siya, ma'am. kasal ang kasunod. So next year pwede. Masama pa rin ba loob niya sa ex niya? Ex-husband niya. Sa cards, oo. Tsaka parang ayaw naman na din yung pag-uusapan niya dito sa bahay. Totoo nga. Ayaw niya. Move on lang siya kung sakali. So magiging masaya itong taon na to. Pag siya ay naikasal na, mas pipiliin itong maging tahimik lang. Ayun na nga. Magiging private na ang lahat. So, sana naman, at mahalaga, masaya siya. Yun ang pinaka-importante. Okay, next. Francine Diaz. Francine Carrel. January 27, 2004. Mga ilang taon na to. Bata pa yan, 21, 20, parang ganon. Pero ingat siya ha. Ay, bakit? Kasi may justice siya. Ano yung justice? Possible, pwede siyang mapasangkot din sa isang kaso. Kung pwede siya ang magkaso. Grabe, mga artista ngayon, ang daming mga nasasangkutan, ano? Pwede din, ano to eh, gulo. O pwedeng, Gulo saan? pwede sangkot ang lupa o kaya ari-arian. Ah, pamilya na. Parang ganon. So medyo magiging magulo ang 2026 nitong bata na to. Hindi literal ha, sa kanya, maaaring sa paligid. Pero pag sa career naman, parang hindi siya magiging ganun ka sikat sa isang taon. Tapos kung may kasintahan na to, pwede sila maghiwalay. Ah. May boyfriend ba yan? Wala rin pag-amin. Pag naghiwalay, baka sakasakaling malaman na natin ang naging sila. Ugali ang pwedeng paghiwalayin. Hindi mo ugali. Maaari yung kasama. Yung Karelasyon niya. karelasyon. Hindi niya gusto ang ugali. Sino kaya yan? Hindi kaya si Seth yan. Ha? Ano daw ba ang ugali, mamo? Nakikita mo dyan? Dito kasi parang minamandohan siya. Na ayaw ni Francine. Maaaring ayaw ng babae. Siguro pag nakaharap sila sa camera, pwedeng gusto o parang nakikiride lang, pero Sa personal sa na nila. personal na ano nila, Ayaw. Ay, nakakairita talaga yon yung mamandohan ka ng karelasyon mo. Kahit na medyo hindi to ganun ka-visible sa isang taon, meron naman itong ipon. Ayun. Yan ang pinaka-importante. Kaya dapat yung mga artista hanggat malakas nag-iipon. Correct. Kasi hindi naman araw-araw Pasko. Pasko. Correct. Eto, si Ashley Sophia, si Piang Smith, May 14, 2006. Nasaan na si Piang Smith? Struggle din to next Struggle din. Bakit? Career? year, career. Kasi parang maglalam lang siya. Parang mas focus siya sa kasama niya ngayon, kung may boyfriend. Kaya parang bigla lang siyang mawawala. Kakaririn niya ng pag may jowa Mas pipiliin niya yun. over the career. Oo, kasi parang yun yung nakakapagpasaya sa kanya. So bakit? Kung saan ka naman masaya, di ba? Kaya mas pipiliin niya. Ay, makakalungkot naman kasi umingay na ang pangalan niya eh. Tapos bigla na lang mawawala dahil sa... Bakit, mamo? Kasi napapabalita, nade-depress daw yan sa mga bashing eh. Possible, dahil sa mga salita. Maaaring ito din yung maging dahilan Ayun. sa mga Sa mga salita ba- sa kanya. Sa mga bashing.
Ay, nakakawawa naman. Sana napaglabanan niya lang. Kaya, Pero ganun pa man, magiging masaya to kung sakaling mananahimik lang din siya. yun ang pinakamaganda. Kung tatalikuran mo ang career mo, at least dapat masaya ka rin. Ay, nako. O, eto. Nako, paborito ito ng karamihan. Si Dustin Yu. Dustin Charles Yu. May 13, 2001. Yan yung mga bagong artista natin. Ito nangangapa pa lang, pero magiging sikat yung bata. O, yan. Sino man to. Dustin Yu, magiging sikat ka. Turuan na niya yung sarili niyang paglabanan. Na Kung ano yung nasa paligid. Gano'n. Kasi aralin niya na. aralin I-absorb niya na. Kasi po pwedeng ito lang din ang makapagpabagsak sa kanya kung sakali. Kaya lang sayang kasi magiging sikat siya. O yan. O, Dustin Yu, o Ganun na lang siguro. project. Sa isang taon, puro pera to eh. Maaaring meron. Daming pera. Love life. Pag sa love life, 50-50. Bakit 50-50? Gusto niya na ayaw niya. Parang ganun. Kasi nga dahil parang ang gusto po na niya magkaroon ng career, pera. maraming pera. Siyempre naman, no? Ito na yung pagkakataon niya eh. Sumikat siya. Tapos pag nag-girlfriend siya, kasi baka humina siya. Kasi, di ba? Wala siyang plano. Wala siyang plano. Straight lang, puro pamilya lang ang nasa isip niya ngayon. Ang galing naman. Ayan, yung mga tagahanga ni Dustin Yu. Abangan nyo ang pagsikat lalo ni Dustin Yu. Okay, eto rin. Si Bianca Francesca. Bianca De Vera. Feb 7, 2002. Mga bagong artista ito. Eto naman, medyo hindi pa niya ganun absorb kung ano man ang nangyayari sa kanya. Nag-e-enjoy siya. Kung sikat to, hindi pa niya Na-absorb. Oo, ganun kaalam. So magkakaroon din to ng magandang Career. career. So, ang kalaban nito, sarili. Ay, Kasi hindi siya ganun ka-strong para humarap o parang... hindi niya makakayanan ng yun. Hindi niya makakayanan ng mga pagsubok ng ng show business. Pwede siyang ma-depress. Pero ganun pa man, marami din tong pera. Daming project. Possible ang project dito. Siguro ngayon pa lang medyo aaralin na nila para tumagal sila. Ang dami niyang pera. Oo, eto sana sa lahat po nakakapanood ito sa mga idolo po ninyo. Ipaalam niyo ito para alam niyo, maiwasan nila. Sayang kasi yung karir nilang magiging bonggang-bongga kung bibigay lang sila agad-agad. Di ba? Madadaig to nung kahinaan ng kalooban. Sa kabila ng kasikat. Naku, ang hirap talagang sumikat. Grabe. Pero ganun talaga. Pag sumikat ka, rin talaga ang mga mararanasan mo. Anyway, next. Si Will Ashley Ramos. Yan. September 17, 2002. Si Will Ashley. Real Ashley. Ayan, nagpalit pa tayo ng baraha kasi napagod na yung baraha. Ito medyo matapang. Ay, palaman. E-enjoy nito ang bawat pangyayari sa buhay niya para sa pamilya. May girlfriend siya. Hindi ko rin alam. Meron ba dyan? Meron dito. Naku, may girlfriend pala to si Will. Pero mukhang malungkot ang pinagdaanan nito sa buhay. Malungkot ang pinagdaanan niya. Anong lungkot to, mamo? Introvert, parang something ganun siya. Dito sa cards nito, ang daming wands, ang daming sword. Parang maraming baggage sa kanyang puso. Talaga. Ilan taon na kaya ito? Bata pa rin to. Ay, mga 20. Mga ganyan, mga ganyan. Oo, mga ganon, 2020. Mga ganon, siguro. Nagiging sikat din to. Hindi dami ng pera. Pera? Naku, mga youngsters natin, daming pera. Nakakatuwa. Sana L. Ganon. Maraming project. Marami siyang trabaho kung sakali. So, magiging magaling tong artista. Wow. Malalim hinuhugutan eh. Ito yung maaaring gawin niyang inspirasyon. Lalo na kung masasabak to sa iyakan. Ayan, Kasi naku. may paghuhugutan. Oh, naku, ayan na, oh. Bigyan to ng drama. Galing. Eto talaga. Si Julia Francesca. Julia Barreto, March 10, 1997. Tignan na natin kung ano na ang nangyari kay Julia Barreto. Matapos ang hiwalayan, ano na ang 2026 si Miss Julia Barreto. Ako, excited ako for her. Nagmo-move on. Nag-move on. Andun siya sa stage na yun. Trabaho lang. So may mga projects. And magaling itong magdala. Hindi halata, ano? Hindi. Kung sakaling mabigyan din to ng proyekto, like pang-drama, May paghuhugot. may paghuhugutan siya. Pag-career, bongga to sa isang taon. Bongga. Si Julia Barreto, magiging bongga. Pag-relasyon, wala po na. Wala. Hindi naman literal na wala. Pero parang hindi niya bibigyan ng Pansin. muna. Kung pwede naman na masabi natin na mag-entertain siya ulit. Pero sa ngayon kasi parang sarili muna niya yung Pero kasi may napapabalita kasi dyan isang mayaman na na manliligaw. nililigaw. Eh,
Wala ba? Wala. Wala eh. Wala sa card niya. Naninim din pa to eh. Ay, no? Oo, may yung pusong tusok-tusok. So wala pala Wala. yun. Sarili lang niya. Tapos puro ano lang muna. Kasi marami siya sa social media na yung isang bilyonaryo, di ba, na manliligaw daw sa kanya. Nakapatid daw ng asawa ng kapatid din niya. Wala rin pala. Akala natin meron. Pag love life, silipin natin. Ayun eh. Wala. Parang focus lang siya sa pera o sa trabaho. Family, di ba? Yan ang nakakapagpasaya sa kanya. Akala ko yung meron na siyang boyfriend na yung milyonaryo. Wala naman pala. Talagang tahimik lang talaga si Miss Julia Barreto. Good girl. Okay, next. Si Richard Reyes Polkerson. Si Alden Richard, January 2, 1992. Birthday niya next year. Ano naman ang career ni Alden Richards? Ito naman, pag-career, mas magiging successful siya next. Ang bongga. So, hindi man sa pag-aartista, sa ibang bagay. Negosyo. Kung makikita niyo, may lovers, may the world, Ano yun? may bago tong negosyo na pwedeng buksan. Kaya lang parang sa ibang bansa. Ganda ba ito? Ang bongga naman ni Alden sa abroad. Wala, umiikot lang buhay niya sa pamilya. Saka sa mga bagay na gusto niyang ginagawa. So, ganyan lang siya. Ganun siya ka-focus, no? So, Wala ring love life. walang love life. Ayan talaga si Alden, no? Wala. Career lang talaga. Oo. Ipon ng ipon ng Ipon pera. siya. Oo. Ganun lang siya. Yan, masaya na siya sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Ang ganda ng baraha mo, Alden. Yan ang mga gandang baraha. Sana maging ganyan lahat ng mga baraha ng binabasa natin para... Pero syempre, hindi naman pwedeng lahat. Kailangan may iba-iba. Eto. Eto na. Daniel Padilla. Daniel John Ford. April 26, 1995. Marami sa pangarap niya ang unti-unting natupad. Kaya lang, pwede siya magkaroon ng... Helen Adard. April 2, 1988. Mainit ulo nito. Alam mo yun, nakamood siya na makipagtarayan. Kasi feeling niya, biktima siya dito. Naloko. Derek Arthur Jr. Ramsey. December 7, 1976. Actually, may pagsisisi. Kaya lang kahit anong gawin niyang effort ngayon, wala. Kahit anong gawin niyang panunuyo, hindi. Wala na. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chica, good vibes ang tahanan. Ganon!